How to stay in love in your partner. First of all, let God be the center of your relationship. If you always think God before you do anything or say to your partner, it always led to His way. Sabi sa Matthew 19:6, "So they are no longer two but one in flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate." Being married means you are one. In decision, you need to agree on. Kailangan lahat ng mga desisyon dapat alam ng bawat isa. Parehas dapat kayong pumapayag. Bilang babae, nakalagay din sa Bible na dapat magpasakop ka sa asawa mo. Pwedeng mag-suggest pero si Mr. pa din yung may final say. Isa pa, kapag parang nagdadalawang isip ka na sa kanya, lagi mong balikan kung bakit in the first place, bakit mo siya minahal, bakit mo siya pinili, bakit mo siya pinaglaban. Eto, totoo to, hindi araw-araw mahal mo yung asawa mo o yung partner mo. May time na maasar ka dyan, mainis ka sa ugali niyan. Pangit siya sa paningin mo, hindi siya perfect. Ikaw ba, perfect ka? May imperfection ka din, pero tinanggap ka pa rin niya. Pinili ka pa rin niya. Walang perfect na relationships. Ang meron lang, two imperfect persons that chooses to stay in love and stay in a relationship during imperfect situation. Ako, may time na gwapong-gwapo ako sa asawa ko. May time naman asar-asar ako sa kanya. Kaya pag ganon, pinopost ko si Daniel Padilla. Tapos pag nakita na niya yun, maaasar na siya. Para bang, sabi ko, "Hi love," gaganon ako. Pakis naman, ganyan. Alam na niya yung pag-asar na ako sa kanya. Pero, at the end of the day, siya pa din yung mahal ko. Siya yung asawa ko. Hindi naman natin sasabihin na na pag ayaw mo na, tama na, maghiwalay na tayo, ganyan. Lalo na pag may anak kayo. May time talaga na hindi naman laging, hindi naman laging iisipin mo na may anak lang kami, kaya kami nagstay. Hindi ganun. Kailangan, mahal nyo pa din yung isa't isa. Kasi, hindi naman kasi laging mahal mo siya eh. Parang ang mangyayari, isipin mo, pag ba hindi ko na to mahal, o kaya nagmahal ako ng iba, hindi ba kami dadating sa point na magkakaganon din? Para syempre, ikaw, bago mo isipin yung na makikipaghiwalay ka sa asawa mo, ganyan, isipin mo pag ba pumasok ka sa panibagong relationship, hindi ba darating dun sa point na aayawan mo din siya? Di ba ganun din naman? Kaya, dapat, pag once na feeling mo, ayaw mo na, ganyan, feeling mo, hindi mo na siya mahal, feeling mo, gusto mo nang kumawala, ganyan, lagi mo pa ding iisipin, pag nagmahal ka ng iba, ganun din naman, mapipil mo din naman yun, mararanasan mo pa din naman yung fall out of love ka, pero, piliin mo yung tao na pinanalangin mo. Syempre, hindi mo naman siya bigla na lang minahal eh. Syempre, sa unang naman, ako kasi, sa totoo lang, bago ko naging jowa yung asawa ko, pinag-pray ko yun, sabi ko, Lord, yung susunod ko na magiging boyfriend, gusto ko siya na yung mapapangasawa ko. Tapos, naghiwalay kami. Syempre, parang nawala yun sa isip ko eh, na nakalimutan ko na pinag-pray ko pala siya, ganito, ganyan. Pero, nagkaroon ako ng ibang relationship. Pero, hindi ko alam kung bakit yung time na parang gusto ko nang mag-settle, gusto ko nang mag-asawa, ganyan, gusto ko na talaga na bumuo ng pamilya. Siya yung binalik ni Lord sa akin. Siguro kasi, sinabi ni Lord, pinag-pray mo to eh. Di ba hiniling mo sa akin na yung susunod na magiging boyfriend mo, ng gantong date yung anniversary, yun yung mapapangasawa mo. Binigay ko kung ano yung hiniling mo. Ganun talagang, syempre kasakitan kami dati, ganito, ganyan. Pero, si God talaga yung gumawa ng way para magkabalikan kami. Kasi nga, kami talaga yung para sa isa't isa. Ganun, parang
Kaya once na iniisip ko na, napapagod na ako. May time talaga kahit kasal kami ganyan nakikipaghiwalay, maghiwalay na tayo ganyan, ganyan. Lalo na 'pag nung buntis ako sa bunso ko. Pero iniisip ko na, kaya ko bang magmahal pa ulit ng iba 'pag naghiwalay kami ganyan. Pero ta's nung 'pag ano naman, 'di niya ako sinasabay. Para bang sobrang siyempre ako maarte ko, ganito, ganyan, ganyan. Pero binigyan ako ni Lord ng tao na maintindihin, ganito, ganyan. Basta talaga lang, pinakauna sa lahat, bago ka pumasok sa isang relasyon o bago ka magpakasal, ganyan, i-ano mo muna kay Lord, ipag-pray mo. Yun talaga. Hindi ako magkakaroon ng ganitong buhay kung hindi ko pinag-pray muna kay Lord bago ko ipinush. Ayun lang. Sana makita niyo na din yung para sa inyo. Na perfect para sa inyo. Para bang, basta mag-pray lang kayo, tapos bibigay sa inyo ni Lord kung sino yung deserve niya.